Allow me to let us start the service by reading Psalm chapter 59 verses 5 to 9. Ang pulong sa Dios nagingon, lihok na o Ginoo, Dios nga labing gamhanan, ug tabangi hintawon ako. Pagmata na ug tan-awa o Dios sa Israel, ug siluti ang mga wala magtuo kanimo. Ayaw kaluy-i ang mga mabudhion, mamalik sila inig kagabii, mag-uwang sama sa iro samtang magsuroy-suroy ug maniid sa syudad. Pamati sa ilang gisulti. Ang ilang dila sama sa mga espada diha sa ilang bakbak ug nangutana sila, kinsay makabatik kanato? Apan katawan mo sila o Ginoo. Biyay-biayon mo ang tanang kanasuran. Misalig ako sa imong gahom ug ikaw ang akong dalampanan o Dios. Mao kanang pulong sa Ginoo. Allow me to open this in prayer. Labing gamhanan o labing halangdon nga Dios, Ginoo. Salamat kaayo sa karong nga adlaw nga imong gihatag sa amua. Salamat sa kinabuhi nga imong gipahulam. Salamat Ginoo sa panimbahon nga diin imo kaming gidala diri sa imong simbahan sa ipansawon Ginoo aron sa pagsimba kanimo ug sa mga kaigsuonan nga naa karon. Salamat kaayo ani nga grasya Ginoo nga kami magkahiusa nganha sa pagsimba, sa pag-awit, sa pagpaminaw sa imong pulong. O Dios, nagaampo ako nga ikaw magaprepara sa tagsa-tagsa ka mga hunahuna o kasing-kasing nga dili mi ma-distract Ginoo og ang amuang dalunggan ang among attention Ginoo diha sa pagsimba kanimo, diha sa pagpaminaw sa imong pulong nga nahatag og tinud-anay nga kinabuhi. O Dios, sa mga kaigsuonan ng paingunay pa ikaw Ginoo, padayon nga magapandong kanila sa imong proteksyon nga sila makaabot diri sa balay alampuanan sa ipansawon Ginoo. Ug kaming tanan magbayaw, magdayeg sa imong puwing-alan. Salamat Ginoo, tanan dungog ug himaya among ibalik diha kanimo lamang. Kini among ginaampo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntag ka na itong tanan. So, sa dili pa na ito sugdan, kinahangyo na ko ang tanan nga dunganon na itong basa ang pulong magikan sa Biblia. Na makita sa Salmo 98, versikulo 4. So, atong dunganon pagbasa. Salmo 98, versikulo 4. So, atong dunganon pag-awit mga lipayon ngadto sa Ginoo, kamong tanang katawhan. Dahil siya pinaagi sa mga awit o mga singgit sa kalipay. Sa Salmo 99, versikulo 9 na po, atong dunganon gihabot pagbasa. Again, sige atong dunganon. Dahil ka ang Ginoo nga atong Dios, simbahan siya dito sa iyang balang bukid. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Amen. So, kana nga pulong nagpahinumdum kanato nga angayan ang Ginoo sa mga pag-awit nga malipayon kay bala ng atong Dios. Amen. Amen. So atong awiton ang pagasimbahon.
may buntag sa atong pag-usap. So, welcome no, welcome ang tanan sa karon nga buntag sa atong paningdahon. So, ang among part is church announcement. So, before ta mo proceed diha, natay mga bago no, mga invites nga nakaroon diri. So, kana na si ang ubanian ano si Christian Salto o si Christian Alionar, si Jeff Putod, no? So, pagmaka na po sila. So, yung natin si Ma'am, no? O ba ni Miss J, si Almirina Paciencia, no? Si Dailin Alpiso. So, tana pagmaka na sila. So, tana, natay po, no? Natay mga buluhaton sa tibok simana, natay mga tapok dre. So, kinahanglan nga itong may balaan. So, kana ang una isang Friday prayer. So, natay prayer meeting, no? Every Friday. So, kung na mo'y kuhan, pakanti mo, pwede mo makanidri. Kasugod na, 6:30 to 9 p.m. Kana. So, ang tanan is, kuhan, welcome ang tanan, ang manidri kung pakanti mo. Kana. So, tungod lagi kay, digita, no, digit mahimo niya itong Christian life kung wala kaya wala kay pagkampo sa Ginoo. So kulang siya, dili ko niya magsisimba lang ta, minos po sa Ginoo pero di ko pagkampo. So importante kayang atong prayer life gyud dayon together nga magampo ta kana. So kana dayon invite ang inyong mga kailapod kana. Dayon ang sunod sa Sunday service. So pagpaka na taong Ginoo tungod kay lagi terminal binabalik yun gitagaan ta o time na makasimba na tungod kay dili tanang tao makahimo sa pagsimba tungod sa kabisi, tungod sa daghang i-prioritize kaysa tulong sa Ginoo. So kana pasalamatan tong Ginoo tungod kay gikuang gidiya natong kasing-kasing na mas pilin nato ang pagsimba pag ani karon diri. Ipili na ito mga minaw sa pulong sa Ginoo dayon kana tapos kato atong mga kailangan nga kuan gakita natong gakinahanglan pulong sa Ginoo ato po silang invite aron po makadungog sila. So kana lang. So ga-start na diri is 9:30 gyud, humantay is 11:30 po kana. Dayon ang sunod discipleship, no? So natay discipleship diri sa simbahan sa mga lalaki Wednesday, no, start sa 6 p.m. kana. Then sa family life nga Good Diyos, Wednesday gapon sila 2 p.m. Family life nga yang Wednesday gapon 5 p.m. lang sila. Then sa yang women Tuesday 5 p.m. Then sa yang gapon nga kaduha nga grupo Sunday karon 1 p.m. start. So kana lagi dahil kalahi-lahi nga kuno grupo. So kana nagid mo diha dapat nga grupo naging inyo diha kana tungod kay importante pud kay ning discipleship tungod kay lagi kanang lain-lain mga gitaw nga kuan gyud no ang pangagian to sa adlaw-adlaw nato nga kuan kinabuhi. So ma-share nato sa atong isig ka magtotoo tungod sa platong mga kuan mga struggles mga kuan sa atong kinabuhi diya sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi kana. So kana pulong gyapon sa Ginoo ang magkuanan hisgutan gyapon. Dayon ang sunod is kani youth fellowship. So every third Sunday of the month, pero karon nga month ingon ni Ma'am Vincent is wala sa daw, wala sa karon nga month, pero balik rin siya after daw kuhan anniversary dito na daw ang kuhan na po dayon. So kana para sa mga batanon kana karapod nga ang inyong kuhan, inyong time ninyo sa ang inyong oras is ya po butang po sa kuhan po pag-iskol po sa pulong sa Ginoo kana. So kana apin mo ani tumod kay lagi kanang active kay tagil basta na tapok-tapok sa gawas, no? So dapat pagtapok-tapok na sa kuhan
diya sa pulong sa Ginoo, pag-iskot sa pulong sa Ginoo, active punta. No, kana so kana para sa mga kuan yun. Dayon ang sunod is lagi natay Jamsi, no, social media accounts natay sa Facebook o sa YouTube, no, para po nga lagi ang atong kuan diri. May balance sa tanan, nga kuan nga napa diri na Jamsi balay-balay, no, kana para po katong tao, katong mga tao nga walay kasimbahan, no, makita nila na nata diri, so kung bisita sila diri pwede kaayo nga na. Then kita po ma-updates po ta sa mga kuan diri activities diri, no, o kung sa'yo gagayta po diri sa simbahan, so makita nato diri. So kada lang Kids Sunday School, so kana natin mga bata diri. So kana gyud dili sila babag sa atong kuan pagpaminaw sa pulong sa Ginoo diri tungod kay napod sila ilaha nga pulong nga angayan pod sa ilaha nga madunggan, no, kana. So ang mga bata ato silang dadon diri para pod makadungog sila sa pulong sa Ginoo, matudluan pod sila, no, kana. Sa tithes, no, before ta magkuha sa tithes, no, permi na makita kakuha og tithes, pero kani part nagyapon ni sa atong kuan, sa atong pagtuod sa Ginoo ang paghatag og tithes. Pero nalang usahay upan lagi natong kuan nga, so magbasa lang og pulong sa Ginoo, gamay lang diri sa Proverbs para lang pud nga natay kuan nga dili lang kay kaput-put kanta nga Naintin, no? Siguro nabasa naman siguro nato ni tungod kay pastor gakon na siya about sa kwarta Facebook na siya 19 ay Proverbs 28 27, no, gayun dia. Panghatag sa mga kabos ug dili kakabsan sa imong mga gikinahanglan. Tunglohon ka sa daghang mga tao kung dili ka manumpaling sa mga kabos, no. So kana walang ginani is generosity, no, kanang generous ka sa uban, no, kanang paghatag sa uban, no. So lagi tungod kay sa gingon diri dili ka kakabsan sa imong gikinahanglan kung manghatag ka sa uban, no. Nalagi ito'y verse lagi kaingon nga kung dili ang uban dili gahatag pero katong gahatag mas gadaghan ang iya kaysa atong dili ka panghatag, di ba? Ingana tungod lagi kay kani pagtabang mangud nato sa kuan sa mga kabusis kaning kung dili man kamutabangan ang gakinahanglan is murag gaka-open ang Ginoo ba, gaka-open ang Ginoo sa imo, gaka-insulto ang Ginoo sa imo, no, gaka-insulto ang Ginoo sa imo. Na gyapon verse diha sa Proverbs gyapon ingon nga dili nimo tabangan ang naging kinahanglan ang Ginoo is gaka-open siya sa imo tungod kay wala ka tabang sa mga kinahanglan, no. Then ang imong paghatag dili tungod kay ulat ka og balos gikan sa Ginoo. Ang blessing sa Ginoo is naana na siya, no. Ang kuan lang gid is katabang ka out of love nimo, no, out of love gikan sa Ginoo dili, no. Tungod kay gingon lagi ang Bible nga usahan nimo pag-ingon nga nahigugma ka sa Ginoo kung nagdumili ka pagtabang sa uban, di ba? Tungod ang kanang mo paghatag nimo wala na siya gapakita na siya nga nahigugma ka diha sa Ginoo gid tinud anay gid, no. So kana lang nga pulong.
kinabuhi mo, itanggalin mo nagapangitan sa kalagaw mo. Di ko mabuhi kung wala ka, na ikaw ang iyan, ipinahubian. Huwag ko'y mahimo kung huwag tabang ibigay mo. Hanapin mo ang kaluhan sa tanan, na ikaw lamang ang Diyos. Nagkakaling tanan sa sinungaling sa katapusan. Ani mong ngalan, Diyos. Mahimaya, na ikaw lamang o Diyos. Tinugdaling tanan sa iyo daon sa kalangitan. Ani mong Okay, mag-ampot ta. Labing pala ano kung ito na Ginoo na nasa langit, iya sa among kinabuhi o sa tanang butang na namin kalibutan. Sa mga Ginoo, sa among kinabuhi, sa mga kay Ginoo ani. Sa karong adlaw, kay gayon ng Ginoo, maghihatag nimo sa matag usan ng kami Ginoo, makaanditiri sa mga balagan ko para Ginoo, para simba ya sa Espiritu ng Torah. Salamat kay Ginoo sa tanang butang ng mga dawatan sa mga panalangin na dili na mo deserve na madawat Ginoo apan tungod sa inyong grasya kaluoy sa inyong hugma sa amoa inyong gihatag ka namo Ginoo sa inyong kami Lord sa mga magkalapasan sa imoa sa mga pinuhatan sa inyong mahunaw sa inyong pananaw Ginoo o panag-apo Ginoo sa matag-usa Ginoo ikaw nang gibahala Ginoo mag-bless silang trabaho Ginoo, kagaya sa mga kusog, kaalam Ginoo, sa pagbuhat sa mga butang, ng kinanabuhaton adlaw-adlaw, safety Ginoo, sa mga negosyo, sa farm Ginoo, kami Ginoo bahala, magpaprotektar sa mga negosyo, sa mga farm Ginoo, kaya kami nag-ampo Ginoo, ikaw nag-apalayan Ginoo, magkapantanan mo sa karon nga buntag, sa mga pagsimba sa mga sa mga apalayan Ginoo, kaya mga ginatugyan dahil sa mga kanan ang kinabuhi Ginoo kaya Lord ang mong ginapasalamatan dahil ang sa ngalan ni Kristo ang puso ng luwas. Amen. So, amen. So, ako na pong ginahangyo ang tanan ng manindog. So, dili pa ka magsugod na po doon kanta. Ako na pong ginauhan again. Na atong dunganon pagbasa ang pulong sa Diyos na makita sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 14 tayo sa 16. So, atong basahon. Pag masilitanon ka mo sa Diyos, kung ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha na inyong gihugtan, kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pag kinabuhi, inoon ka mo nga balaan, kay balaan man ang Diyos na nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan ka mo, kay ako balaan. Amen. Wala nagkulang ang Ginoo pagpatulog natin. Wala siya nagkulang o pahigundon ko nato sa kung unsay amay kapabuhaton.
Kaya again, dili na ngayon ang Ginoo sa dautan ng kasing-kasing sa atong pagkadautan. Pero kanunay siya nagikog na kanimo kanako. Kanunay siyang nahimong maluluyon. Kanunay siyang mapinanggaon. So kung unsa man atong mga agian, I believe wala din kami napasagdan sa Ginoo. Yes, sir. Labing balahan. May gugmaon. Maluluyon ako nga Diyos. Ginoo, salamat sa kanunay pagpahinulong, sa kanunay pagbadlong, kanunay paghiya, kung saan namo pagkinabuhi, kasubay sa imong kalubukan. Amo kang gikinahanglan o Diyos sa tanang panahon, sa tituong namong kinabuhi. Pasalamatan ka, dayon ka, o kanimo lamang ang dungo o himay. Amen. Ikaw na kong Diyos, ang mga ko.
ikaw akong gusto. Ikaw ang bunga, ang pinabuti ko. Ikaw akong kaliway, upang tatagawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanang. Ikaw o ikaw lamang. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Yes, worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Di, namahalin mo. Damay ko pa o Diyos. Sa unay sa katusan. So, sa atong pagsugod sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, allow me to open it in prayer. Ang labing gamhanan, ang labing halangdon nga Diyos, Ginoo
So salamat kayo again for this time ihatag sa mua. Gawata Ginoo ang maong insenso Dios, insenso sa pag-awit diha sa imong maayo kaayo bukan kaayo nga ngalan. Ang mga alawiton Ginoo usa lamang kini ka instrumento nga mahinumdog sa mua sa kung unsa ka maayo sa tagsa namo ka mga kinabuhi, kung unsa ang imuhang grasya, ang imong gugma, ang imong mga panalangin sa usa ka mga makasasala nga parehas namo nga dili namo deserve Ginoo ang kini nga mga butang, but still Lord imuhang gibubo ang imuhang gugma. O Dios, salamat kaayo ani nga panahon nga kami imuhang gitugutan nga makapaminaw sa imong pulong. Ang pulong nimo nga gabadlong, kasaway, galikon, gadasig, gahatag sa kalipay, kalinaw, paglaom, ug labaw sa tanan kinabuhi, kahayag na amo ang gikinahanglan ni ining ngit nga kalibutan Ginoo. Salamat kayo Dios, ang tanang dungog ug ang tanang himaya among ibalik nganhan sa imong maayo ug balaan nga ngalan. Kini mo ginamo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. So maayong buntag sa tanan. Buntag. So let us give God a mighty clap of hands for tonight opportunities. Let us greet our brothers and sisters of the faith. Dahil tapat maayong buntag. So again, welcome na ako ang tanan nga nakakaroon diri sa paningkahon nato karon sa mga kaigsunan o given sa mga sa mga bagong mga panagbuhay ng mga kita karong adlaw, sa mga I do believe friends and workmates of Urbani, perhaps all the way from Valencia City. So I don't know ako balo kung taga-asa gid sila, but mura-mura akong hibalaan. So welcome to church, brothers, no? Ang sa duha ka Christian, no, by name, and kang Jeff, welcome brothers in the church. So kana lang kato sa atuang sa BSG Salon, welcome again. So kana let us dili na nato lang ayon pa no ang atuang panimbahon karon. Medyo nabaguhan ko sa setup ni speakers ko kay kana basta kay makita na ko inyong mga dagway. So kana kumusta man atong semana? Kumusta atong semana? Trabaho, pamilya, sa eskwelahan, sa mga estudyante, no? Kana ang semana gyud it is composed with kanang good things and dili it's a bad things, but things that makes us more strong. Kaya ang tanan man nga kahitabo sa atong kinabuhi is it is for our own good. Somehow dili pa nato na masabtan karon, but in the Lord's time masabtan nato nganong ingana, no? So I hope na sa karon nga wali, sa karon nga pulong atong pagkahisgutan, it would give us strength, it would encourage us, it would gives us understanding regarding sa life nato din sa kalibutan. So let us open our Bible in Matthew chapter 5. So kana no, and dira ta sa verses 13 to 16. So kung ano na yung mga gasimba diri, mata na ilog ana no, verse 13 to 16. So nagisgutira ang basahon sa Bisaya una before I go to the English translation. Ingon diri sa Bisaya, asin o kahayag. Kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan.
Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan. Kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Busa sa samang paagi ipadan-ag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Mao kanang pulong no sa Bisaya. Allow me to read it in English sa ESV version. Hindi mo nang pulong sa Ginoo diri. Salt and light. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So, mo ka na pulong sa Ginoo. So, we are in the Salt and Light preaching series. No, nahuman na ta sa atong ang before ani nga mga verses, sa verse 2 to 12 is the beatitudes, no? Nahuman na ta ana nga mga verses, and I would like to clear it to you sa mga nakakaroon diri. Gusto na ko klaro sa inyo ang una-una nga kung naabay kung unsay connection between sa duha. Kaya ang kanang beatitudes verse 2 to 12, kanang beatitudes nga giingon ni Christ sa iyang pagtudlo dito sa bungtod, kung naabagid na say connection sa another na pod nga pagtulunan, which is ang asin ug ang kahayag, naabay sila yung connection duha, or aksidente ra ba or random ra ba nga naingon or natudlo ni Jesus ang kini nga mga pagtulunan. Ang tubag ana is dili siya random, dili aksidente, dili na nalagma lang si Jesus nga iyang itudlo nga nasalagmaan gid nako nga mao gi sunod-sunod nga iyang itudlo. Dili na siya random, dili pataka-pataka lang, dili aksidente nga ang duha ka pagtulunan nagsunod tungod kay naay rason, naay purpose no anong nasunod ang kana nga pagtulunan. Ingani siya ang beatitudes or ang unsa man nasa sa Bisaya? Ang taong bulahan, mga taong bulahan ang giingon. But sa kung ato gisang tanawon, beatitudes gid ang iyang title ana. So, ang kanang beatitudes verse 2 to 12, naghisgot na siya sa kinaiya gyud character. Naghisgot na siya sa character of the kingdom. What kingdom? God's kingdom. Nga ang gingharian sa Dios mao kato ang mga kinaiya sa mga tawo nga naa didto. Nga ang kinaiya sa mga tawo nga naa didto kay poor in spirit, blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn. Kana tanan kinaiya na tanan. It's all characters, the inside characters and the outside characters. Nga naghatag og summation sa verse 12 nga rewards. And human din sa character, gisundan na ni Jesus og responsibility. No? So which is ang verses 13 to 16. Ang kanang asin ug ang kahayag responsibility na siya. That is not a character but a responsibility to a believer. So ang connection na ng duha is kini. The character makes it possible for us to affect the world. The character makes it possible for us to influence the world. Subot pasabot, magsugod sa kinaiyauna ay sa ta maka-impluwensya sa kalibutan. Kung wala kay kinaiya sa gingharian sa Dios, imposible nga ikaw makahatag og impluwensya diri sa kalibutan. Unta masabtan ninyo nga ingani siya. For us to make a difference, we need first to be different. So kung dili ka maka-impluwensya sa kalibutan kung parihas ka sa kalibutan. Ingana. No? So ang beatitudes character dapat naatay kinaiya una
before ta nga muadto sa kalibutan para mo impluwensya sa kalibutan. So a godly kingdom character first before ang influence, no? Kaya kung wala lagi ka ng Diyos nun nga kinaiya, imposible nga maka-influence ka sa kalibutan. Imposible nga makahatag kag effect or impact sa kalibutan. If you are just one of the world, if you are just blend upon the color of the world, then you cannot make a difference in the world. Wala yun. Parehas ra ka sa kalibutan kung wala kay kinaiya nga sama diha sa Diyos nun nga kinaiya. So, una gitudlo ni Jesus ang kinaiya. Nga dapat naa nato, bitbit nato, aron sa pag-adto nato sa kalibutan, maimpluwensyahan nato ang mga tao nga naa sa kalibutan. Kay lahi ang kinaiya sa Diyos nun nga gingharian ug ang kinaiya sa kalibutanon nga gingharian. There's two kingdom, God's kingdom and the world kingdom. So before we can affect and we can go for influence in the world, we need first to have a godly character. No? So mao na siya nga to move the world. Niya na si Jesus nga karon nag-explain ni Jesus ang kinaiya sa usa ka Diyos nun. Niana din sa verse 13 to 14, 13 to 16, move out, gawas na, and then make a difference. Go to the world and influence the world with that light and with that salt. No? So mo na pasabot ni Jesus to spread the influence, to bring people back to Christ, to bring people back to God's kingdom. Ibalik sila sa gingharian sa Dios. Kaysa una nga wala pa ang sala, naapa si Adan o si Eva sa garden nga wala pa ang sala. God and man has close relationship. But because of sin, tungod sa sala, na-separate. Ang gusto lang sa Ginoo kaya ibalik to nga relasyon. No? Ibalik to siya. So maunay atong responsibilidad na kung kita mga believers, mga followers, mga disciples ni Christ, our responsibility is to bring back the souls to God's kingdom. So muna yung gingon sa verse 13 to 16. This is our responsibility. So, to be in the church is a really great feeling, right? Kung nata sa simbahan, di ba lami kayo? Magkanta, mga alawiton para sa Ginoo, mag-ampo sa usag-usa. No, it's really great. Kana bitong mag-inabuhay mo sa usag-usa, grabe kalami din sa paminaw. Ang kanang mag-counsel mo sa usag-usa nga brothers unsa may maayo na kong desisyon nga buhaton, no, just counseling one another, fellowship with your brothers and sisters in the faith. Kana bitong nakasunay mo ng feeling bitaw nga gusto nimo Sunday na lang pirmi. Di na ko gusto mo balik sa trabaho. Gusto na ko dili na ko pirmi sa simbahan because I just love this feeling to be with these brothers, to be with the same breed, the same DNA. No, lami kayo. Ako, lamiya kayo sa Sunday. Nalang pirmi, no? Lunes sa San Ugma, ingana ang tanong, Domingo lang pirmi, magsige na lang may kanta, magsige na lang may tinampuay, magsige na lang may isgutanay sa akong mga kaigsuunan. Lami kayo na siya sa paminaw yun. Lami din kayo na siya. No? Discipleship with your brothers, no? Talking about problems, talking about solutions upon the problems. Lami kayo na sa paminaw. Yet, but, naatay responsibilidad sa gawas. Naatay responsibilidad sa gawas. Dili pwede nga magpundo na lang ta pirmi dili sa simbahan. Kinahanglan ta mong gawas. Dili lang nga pirmi na ta dili sa center. Kinahanglan kita mong gawas and spread the light of the gospel. Naatay responsibilidad igsuon. Dili pwede nga ang kahayag pirmi ra gyud makikauban sa kahayag. Unsaon na lang tong naa sa kangit-ngit. Unsaon na lang tong mga kalag na naa sa kangit-ngit sa kalibutan. No, that's why after ingani ganun din natangay makuratan. Nga human na tong simba karon 11:30 or 12 noon, mubalik na punta sa kalibutan aron ipadan-ag ang kahayag. Dili na sa something nga mubalik ka sa kalibutanong kinabuhi, but mubalik ka sa realidad sa kalibutan nga ang kalibutan makasasala.
So we need to go back and we need to go out there and do our responsibility. And our responsibility is to be the salt and the light of the world. No, mo na atong responsibilidad, mubalik yun ta sa atong pamilya o kaliwat kung napatay mga pamilya diri, mga kaliwat diri nga wala pa sa kahayag, mubalik kita sa ila aron ipadanag ang kahayag ni Kristo. Human atong simba diri, mubalik yun ta sa atong mga eskwelahan, sa mga estudyante, mubalik yun ta dito sa atong classroom, sa atong eskwelahan, aron ipadanag ang kahayag sa ngit-ngit nga kalibutan. Human atong simba, mubalik yun ta sa atong mga kauban sa trabaho, sa workplace nato, because we are the light. Mubalik kita dito, kaya unsaon na lang to sila, atong mga kauban sa trabaho nga naa pa sa kangit-ngit, naa pa sa sala sa kinabuhi. Mubalik kita sa ilaha. No, say, dili ta gusto mubalik, no? Kapoy kaayo. Kapoy kaayo, magsige na lang po kita og sala. Kapoy kaayo nga usahay ma-involve pa ko sa pagpakasala. No? Kinahanglan kitang mubalik sa kalibutan, sa atong mga silingan. Mubalik kita dito because we are the light. Kay dili lagi pwede nga magpundo na lang ta pirmi diri sa simbahan ug pasagda nato ang kalibutan nga puno sa kangit-ngit. Kinahanglan ta mubalik to shine the light unto them who are still in the darkness. Kita bitaw, ikan bayata sa kangit-ngit. Kung saan kangit-ngit ka ng kangit-ngit sa sala, kangit-ngit sa kinabuhi, walay purpose, walay direction imong kinabuhi. Walay hope, wala kakabalo unsay tumong sa imong kinabuhi. Tungod kay dili nimo makita, tungod kay naa ka sa kangit-ngit. No, imagine na ganin ninyo, kanang brano gawa gyud suga. Wa ka kabalo, aka padulog. Walay kay direksyon tungod kay walay suga, walay hayag, ngit-ngit ra, walay direksyon. So kitang tanan makarelate, makasabot kaayo ta sa kamatuoran, nga gikan ta sa kangit-ngit. O gidalata ni Kristo dito sa kahayag. Nga dito sa kahayag na ay tinud-anay nga kalipay, na ay tinud-anay nga kalinaw despite maski na ay mga problema. No? So, sama sa giingon sa Colossians, niana si Paul sa Colosas 1. Niana siya, verses 11 to 12 at to 13. Hinaot unta nga likunon kamo sa kusog nga naggikan sa iyang mahiyaong gahom aron makalahutay kamo sa tanan ug makapailog uban ang kamaya. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa kitagana sa Dios alang sa iyang katawhan dito sa gingharian sa kahayag. Tara, gingharian sa kahayag. Tanawa ang verse 13. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Ang kinabuhi nga naa diha sa kala asa sa sala mao ang kinabuhi nga naa sa kangit-ngit. Ang kinabuhi nga naa diha sa kalibutanon nga mga tingwa, ang kinabuhi nga naa sa kangit-ngit. Niana dira sa bersikulo nga ang Ginoo niana sa verse 13, giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit o gidala ngadto sa gingharian sa hinigugmang anak nga mao ang kahayag. No? So gidala kita ngadto sa kahayag. So kung gidala ta sa kahayag sa Ginoo, obligado ta o responsibilidad nato nga dadon ng uban sa kahayag. Dili ba ta maluoy? Dili ta maluoy nga makita nato atong ginikanan, kung ang atong ginikanan wala pa sa kahayag, wala pa sa Ginoo.
dili ba ta maluoy nga makita nato ang ginikanan, ang igsuon, ato ang kaliwat, ato ang mga hinigugma sa kinabuhi, atong mga classmate, atong mga teachers, atong mga kauban sa trabaho, atong mga supervisors, atong mga bosses, atong mga silingan, dili ba ta maluoy nga sila naa sa kangit-ngit unya kita naa sa kahayag? Di ba? Si Jesus sa Matthew 9, ana siya, pagkakita niya sa mga tao, naluoy siya. Tungod kay nakita niya nga ang mga tao na kinabuhi pa sa kangit-ngit, luoy kayo. No? Luoy kayo. Nganong ana siya nga the harvest is great, but the workers are few. Ana siya sa Matthew 9. So gamay ra. Yana siya nga dap mo ning gisugo niya diri sa Matthew 5 nga kita mo adto sa kalibutan ipadanag sa ila ang kahayag. Nga kadtong atong ginikanan nga naa pa sa kangit-ngit nga wala pa nabatunan ang kalipay, ang kalinaw, ang paglaom. Datuon nato sila sa kahayag. Sa unsa man nga pamaagi, sa pamaagi nga sangyawang sila sa maayong balita. Unsa man ang maayong balita, si Kristo nagpakamatay para sa ilang mga sala. Di ba ingana man ang ato ang balita nga nadawatan? Na si Jesus nagpa-crucify para sa giula niya ang iyang dugo para sa akong mga sala, kay ako nga naa sa kangit-ngit gidala niya sa kahayag. Dili ba ito naluoy sa ila? Or kuwan na pasagdi na sila? Samot na itong ako ang busing nga pati kay kinaiya, minisi niya naa sa kangit-ngit. Ala ka diya. Sa itong mga classmate maldita mo po niya. Minisi po na niya, mga ito ni ginis kangit-ngit. Imagine kung i-describe sa Revelation unsa ang impyerno. Grabe kang ilingig ni mong basahon. Maluoy ka. No? Imong ginikanan. Kauban ni mo, kaon ka na panihapon. That you cannot even speak the word of Christ. Di ba mo maluoy? Di ba ta maluoy sa ila? Wala ba ito nakabalo sa kinabuhi? Kaya ang kamatayon, dili lagi pa idaray. Wala ta kabalo kalusa. So let us do it now before it's too late. As long as buhi sila, it is never too late to share the gospel to them, to share the word of God to them, to invite them to the church and let them hear the word of the scripture. No? Bahala sige tag-reject nila kay dili pagid na sila kasabot. And when dili rason nga mo give up tas ilaha. As long as we have the life, the energy, let us share to them the word endlessly, the gospel of Christ, invite them to the church for them, para sila makuha gikan sa kingit-ngit paingon sa kahayag. Brothers, I know that you can understand me. Unsa ang diferensya sa kinabuhi nga nasa kangit-ngit ug ang kinabuhi nga nasa kahayag. Kabalo kay mo ana. Kung unsay akong kinabuhi sa una, ug unsay akong kinabuhi karon. Kung unsay inyong kinabuhi sa una, ug unsay inyong kinabuhi karon. Lahi ra kaayo. Kalipay, kalinaw, paglaom naa. Di ba ta maluoy sa mga tao, anak? No? So, that's the responsibility that Christ Jesus teach and cried. Gihila ka na sa Ginoo, luoy kay ana sa mga disciples, luoy kay mga tao nga wala nakabalo sa kahayag. Ipadanag ang inyong kahayag sa ilaha nga aron sila mabalik diri sa gingharian sa Dios. Niingon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Niana diri. Ang Dios nga miingon gikan sa kangit-ngit mudan-ag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghayag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdanag diha sa nawong ni Kristo. Ang naingon sa verse no, nga ang Ginoo nga naghatag og kahayag sa atong kasing-kasing
nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing. Aron paghatag kanato sa kahibalo. Meaning, itagaan kitag responsibilidad sa Dios. Ang kining kahayag nga atong naangkon, dili ni siya something ato-atuon lang. Dili. Ihatag na niya para mahatag na nimo sa uban. No, wala niya ng Ginoo nga kana kahayag sa imuha JP. Imuha na ha. Ayaw sabay ang imuhang pamilya na. Ayaw sila sabay. No? The gospel has never been kept secret. Wala gyud na gitaguan, wala gyud na gisekreto. Sama sa giingon sa atong gibasa kanina. A light can never be hidden. No? Dili gyud pwede nga ang kahayag taguan nimo. So ang atong mabuhat is just to let it shine. To let our family see our life. To let our neighbors, our workmates, our classmates, our loved ones see our life, that our life is saved. That we are now in the light. So mao na ang kahimtang sa kalibutan ning suon. Grabe naa ang kalibutan karon sa kahimtang nga naa sa kangitngit. It is decayed and it is decaying to its worst. It is dark and it is darkening to its worst. The world is not getting better again, as what I've said to you last Sunday. Nga ang kalibutan, it is not getting better. It is getting worse and worse and worse and worse. No? Wala. Ang iyahang belief system, grabe ka wicked, grabe ka darkened. Ang rules, ang principles, it's not getting any better. It's getting worse and worse and worse. Mauna ang kahimtang sa kalibutan igsoon. O sa panahon ni Jesus, sa pagtudlo niya sa Matthew 5, nakita na niya ang kahimtang sa kalibutan. He's been living 30 years on earth. Kato sa Matthew 5, pagwali niya ato, 30 na yung edad ato. And he is old enough to see the world. Old enough to see. Tiguang na siya para makita unsay sistema o unsay kahimtang sa kalibutan. Ug ang iyang nakita, kay ang kalibutan naagyud sa kangitngit. Grabe nga kangitngit. Mao na'y nakita niya. Nagkinabuhi siya as tao din sa kalibutan lagi, ug nakita niya nga ang kalibutan grabe kangitngit. Ug walay laing solusyon, maskin politiko dili makahatag og solusyon ana. Maskin pag magbuhat ang kongreso og balaod, walay makabuhat nga mahimong makasulbad sa kanang kangitngit. Walay presidente nga makasulbad aron ng kangitngit. Kabalo mo unsay solusyon? Ang solusyon sa kangitngit giunhan ni Kristo. Siya yung una nga nag-initiate sa solusyon. Ang solusyon isang pag-ula sa iyang dugo. O human sa iyang kamatayon, nabanaw siya, o mauto siya ang solusyon. O karon nga wala na si Kristo din sa kalibutan, ang solusyon nagpadayon ba o wala? Nagpadayon. Pinaagi sa unsa? Sa iyang mga disipulo. Sa iyang mga disciples. Nagpadayon ang solusyon sa kahayag na mao ang mga disipulo ni Kristo. No? Nga katong gibasa na ho ganina nga from the darkness to light. Ang Bible nag-ingon na ang light daw is related to the knowledge of God. Light is related to the knowledge of God. For example, sa Salmo 36, versikulo 9. Verse 9, tanawa. Tinugdan ka sa tanang kinabuhi, ug tungod sa imong kahayag, nakita namo ang kahayag. Ang kini siya nagisgot sa Ginoo. God, ang triune God yun. It's not God the Son, it's just not God the Father, it is not just God the Holy Spirit, but the triune God. Nag-ana si David na, O Ginoo, tinugdan ka sa kinabuhi. Ug tungod sa imong kahayag, nakita na, tungod sa imong kahayag, nakita na mo ang kahayag. So, ug niana po diri si John, si Apostle John sa 1 John 1. Niana siya, 1
1 John 1 verse 5. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak. Ug isangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayud kangitngit. So gi-explain ni Apostle John nga ang Ginoo ang kahayag. Okay? So first point, God is light. Siya ang kahayag, ang Ginoo ang kahayag. Ano nang ikaduha? Diri sa Salmo 119 verse 105. It's the longest chapter in the Bible. Psalm 119 verse 105. Nagingon diri. Ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan. So, niana si David nga dili lang siya nga God is light. What David is trying to tell us is that your word, O Lord, ano siya? Ang imong pulong Ginoo mao'y suga nga magtultol kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan. Amen. So ang pasabot lang nga ni igsoon, the word is light. So the second one is God is light. Second is the word is light. Meaning ang pulong sa Biblia kahayag. No? Kahayag kini. Ana sa nga mao kini mutultol sa akong agianan. Ug niana po din sa John 8. John chapter 8. John chapter 8 verse 12. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili na gayud maglataw diha sa kangitngit kundi makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Nga na si Kristo. Then iyaw yung gisundan na sa chapter 9. John chapter 9 verse 5. Isundan na ingon. Samtang aniya pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Yan si Jesus. So, kung ato ang ato ang subayon again, God is light, the scripture or the word of God is light, and Jesus Christ is light. Siya ang kahayag, no? So, in summary, kini nga mga butang ang tinud-anay nga kahayag, meaning ang Ginoo ang tinud nga kahayag, ang scripture ang tinuod nga kahayag, si Christ ang tinuod nga kahayag. I mean, may bala na to ulit nganong gi-individualize man si Christ. No, which is appeal man sa God. Ato ang makita na, no? So, ingani man gud siya. Nganong niana man si Jesus nga ako ang kahayag, but in fact, in the word of Psalm, niana man dito nga ikaw Ginoo ang kahayag. Ngano man? Tungod kay ngani mo ning nahitabo. Sa mga Hudyo, since mga Hudyo man sila, ga-claim ang mga Jew nga sila ang kahayag. No? Nadunggan ko ninyo? Ga-claim ang mga Jew nga we are the light of the world. Nga sila. In fact, niana kaniyang usa ka famous nga rabbi dito nga gitawag niya ang city of Jerusalem as the lamp of Israel. Ang city of Jerusalem daw is the lamp of Israel, ang kahayag sa Israel. Kay makita nato sa Old Testament, like for example sa Isaiah, niingon magud diri sa Isaiah verse 42. Niana diri verse 6, chapter 42 verse 6. Niana diri sa Isaiah, ako ang Ginoo nagtawag kanimo aron ipatunhay mo ang katarong. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran. So kung tanaw nato ang tibuok chapter, the Lord God is talking about Israel. So ang Israel, so kinsa may nagpuyo sa Israel, mga Jew, of course. So abi sa mga Israel, kay since ang Old Testament kay blurry pa man siya, kaya ang New Testament man ang nagpaklaro sa tanan. So sa ka-blurry niya,
Natuo ang mga Diyo nga kita ang light. Napa sa chapter 49, the same ani nga book. Isaiah 49. Tanawa, verse 6. Niana diri sa Isaiah 49 verse 6. Mingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo, aron pagpabangon sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nahibili niyang katawhan. Himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran, aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. So nianak yun ng Israel ang mga Diyo nga kita gid ang isugo sa Ginoo nga kahayag. Kita gid ang kahayag sa kalibutan. Pero if I were to ask you, did Israel obey and succeed upon the commandments of the Lord to them? The answer is wala. No? Wala gid sila nahimong faithful sa obediya sa commandments. They failed God. Ano? Nagsimba sila o Diyos. Nagbuhat sila sa mga butang nga wala gisugo sa Ginoo. Mao na karon na ang Israel, ang mga Jew, ang katibukan ng Israel, they fail God. So kung mao na ang point nga they fail God, but pasabot, they are not the light. They fail to be the light. Kaya lamang na fail ang Ginoo. So ang pasabot niya sa Isaiah chapter 42 o 49 nga kayang ginaingon, God is referring to a one person. And who is that person? That is Jesus Christ. He's not talking about Israel, he's talking about Christ the light. So ang Israel na fail sa command sa Ginoo. They fell short before the glory of God. Now, si Christ, did he fail God? Did he fall short upon the standards of God? Wala. Nganong mapirmi na itong madunggan sa baba ni Kristo nga, I am doing this to obey the commands of the Father. Nga ni anak pa gani sa siyang prayers nga, not my will but your will be done. Di ba? Katong gabi, di ba, nga ilansang na sa cross, katong dakpo na sa mga sundalo. Di ba, ang iyahang giingon dito nga, Amahan, kung pwede lang nimo kwaon ning tunok nga ako ang ginalukdo kay di, no? Di ba, kita mga tao, naagid sa tuwa, natural yun sa tuwa, nga di ta gusto mamatay. Siguro sa panahon nga problemado ta, gusto ta mamatay. Pero kanang sa panahon nga di ka problemado, tignon ka sa Ginoo nga sa February 14, pagpaligis ubas. Nya wala kay problema. Di ba, mahadlok yung kanalo dili ko, Lord. So sama gyapon kang Kristo nga no, niya na siya nga Ginoo Amahan. Kuani tunok, no? But niya na rin siya sa katapusan, dili akong kabubuton ang matuman kung dili ang imo. So ingana nga obedience ang gihatag sa anak sa Amahan. So ang nag-fail ang Israel, ang nag-succeed si Christ. Ngano makita nimo dira o? May mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo. So ang kanimo, it is just referring to a one person. It is wala sa ingon nga kaninyo, but kanimo. So si Christ ang light. Ngano niingon din si Christ dito sa John, ipahibalo niya ang mga Jew. Kaya ang mga Jew that time, they are thinking that they are the light. Nga na si Kristo, dilit kamo ang kahayag. I am the light of the world. Ako ang kahayag sa kalibutan. Dilit ka. So karon, ang Israel di ay dili di ay kahayag ng Israel. No, is referring about Christ. So karon, kung ang nasod sa Israel dili di ay ang kahayag, si Kristo di ay ang church kahayag pa dili. Ingani ang iyahang pag-illustrate. Christ is what? The head of the body. Right? Muna yung sa Bible. He is the head of the body. So, dili pwede nga ang ulo ug ang lawas imuhang ibulag. Ang ulo ug lawas usa gid na sila para na ay kinabuhi. Okay?
So kung ang ulo kahayag, ang lawas po kahayag. So mao ni ang ginatry yung explain ni John sa John 1. Adto kita sa John 1 ha. Mao ni gina-explain ni John. Kay ang nahitabo ani sa John 1 sad, si John the Baptist, the last prophet, kay sa panahon lagi sa una sa intertestamental period, walang nay propeta. Tungod kay wala nay tingog nga madunggan gikan sa Ginoo sa panahon sa Greek Empire. So si John the Baptist ang gidala sa gipadala sa Ginoo as the last prophet. Unya ang mga Jew, they are waiting for the Messiah to come based upon the promise of the Old Testament. So kahulat sila sa Messiah. O pag-abot ni John the Baptist nagtuog sila nga mao na gid ni ang Messiah. Mao na gid ni ang Messiah si John the Baptist. Kay grabe siya muwali, grabe ang kinabuhi, gadilaap ang iyang kinabuhi. No? But niana si John, si Apostle John, verse 4 to 8. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangit-ngit ug wala makabuntog niini ang kahayag. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan, si John the Baptist ni, aron pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa maong kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mian isa aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag muani sa kalibutan, aron ang tanan madanagan sa kahayag. Wala gingon. So klaro kay sa verse 8 nga si John the Baptist gi-explain ni Apostle John diha nga si John the Baptist dili ang light itself, but he is the witness of the light. Witness lang siya sa kahayag. Kay mo lang ito, nagtuo lagi ang mga Jew nga siya gid ang light, siya lagi ang Messiah, no? So, but mo dito nga ang una gid nangutana kang John the Baptist kay ang iya mga disciples po. Niala gid ang mga disciples kang John the Baptist nga niala siya nga, "Teacher, are you the light? Are you the Messiah?" Niala din siya nga, "I am not he. Dili ako ang inyuhang gihuwat. Dili ako ang inyuhang gipangita. Dili ako ang kahayag." Nganong gi-explain dayon dira nga siya usa lamang kasaksi sa kahayag. Sa verse 8, di ba? Aliw sa verse 8 again nga dito nga si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Same gihapon kang John the Baptist. Ingana gihapon ta mga Christians. We are not the source of light. Nga sama kang John the Baptist, we are the witnesses of the light. We are the reflectors of the light. Mga reflectors lang ta. No? But ang tinuod yun nga light kay si Jesus yun. Siya yun ang light. Nga sa atong panaghiusa, di ba naasa sa New Testament that you and I are united? You are united with Christ. Nga sa atong panaghiusa kang Kristo, dito nato nakaplagan ang kahayag. Okay? Dito ta. So, and we are to manifest that light. We are to shine that light. The light of God, the light of the Scripture, the light of Christ. We have to shine that light to other people. Ipadanag nato na nga kahayag. It's us. You and me. Ikaw, ako, kanang imong tapad karon. Mao kana ang kahayag. His disciples, His church is the light. Kita ang kahayag sa kalibutan. So kung ikaw ay suon, if you are a believer of Christ, if you are a follower of Christ, if you are a disciple of Christ, then you are the light of the world. Ikaw ang kahayag sa kalibutan. Nganong niana si Jesus dito sa Matthew 5, you are the light. He's referring to the disciples, you are the light. Ginaingon na ni Jesus iyang mga disciples.
Wala nang giingon dito nga, wala nang giingon sa Matthew 5 nga pastors are the light or the leaders of the church is the light, the elders, the deacons, the evangelists. Wala sa nag-ingon lang ana. Ang iyang giingon you, ang pasabot sa iyo is the disciples. Dili pastors lang ang light. Dili lang ang mga leaders. Nga ang buot pasabot, ang responsibility, ang task is not only for the pastors or for the leaders, but for the elders, but for all the disciples. You and me. Ikaw o kanang imong tapat karon. That person is a disciple of Christ. Kay kasagara karon ang tono gyud sa Kristyanismo, ang tono sa Christianity karon, si pastor na bahala na. Diba? Sa for example sa imong pamilya, ikaw pa'y nas kahayag, yung mga pamilya wala pa, yung mama, yung papa, yung igsoon wala pa. Ana day ka si pastor ay manis balay. Isira ra gyud ang pag-asa ani. Parehas na ta mga suga. Me, you are the light. No? Sa trabahoan, anak ka nga, si pastor ay may panis trabaho. Siya may Bible study, tiri. Siya may ulti ko kabalo. Dili. Sa eskwelahan, kung estudyante ka, si pastor na bahala ka sa eskwelahan, siya na Bible study sa mga classmate. You are the light. Ang you dito is kita tutanan. No? So I would like to remind us all of this. The light is Christ. And that light was being reflected towards you and me. Gi-reflect na sa Ginoo sa akuha o sa imuha. His church. You and me. So ang kahayag is para kanatong tanan. No? A collective light. Dili lang usap at tibuok simbahan. Kaya ang light yun, it is a combination of fluorescence. Taghanga. No? So, muna karon na we, dili lang usa, but daghan ta, we are to dominate the world with that light. Igsoon. Kita ang mudumina sa ato ang asa kahayag na ato ang nabatunan sa Ginoo. We are to dominate that light to the world. O dili ang kalibutan ang mag-dominate sa ato. Dili. Kita ang mo-influence sa kalibutan, lagi dili ang kalibutan ang mo-influence sa ato. What is happening today? The church are being influenced by the world. World style, world strategy, even pastors and members who look like the world. Dili kita dapat ang magpa-influensya, but kita ang mag-influensya. Dili ta dapat magpadaog sa kangit-ngit. Kay dili gyud mahitabong mudaog ang kangit-ngit sa kahayag. Kami, istoryahan ta mo. Brother, usa nimo kasindi sa puspuro ang kangit-ngit. Irestrito sa kahayag. Dili gyud mahitabo nga mapildi ang kahayag sa kangit-ngit. Dili yun. Usa nimo ka-on sa switch sa suga, ang kangit-ngit erase tanan. No? So we are bearer, reflectors of that light, brothers. The plan of saving the world can only be done in us and through us. Kabalo bitaw mo? Ang mga disciples ra gyud, sa mga disciples ra gyud ang pamaagi sa pagluwas sa kalibutan. Sa mga believers ra gyud. Sa ako ba gigingon sa inyo nga dili pwede gamiton sa Ginoo ang tao nga wala mituo sa Ginoo. Kinsa di ang gamiton niya? Katong inyong kauban sa trabaho nga wala nagtuo sa Ginoo, ikaw gyud siyempre. Isa may gamiton sa Ginoo katong kaliwat nimo sa imong mong pamilya, nawala may tuso. Ikaw yun. Ikaw may naas ka. Yan. Ingon sa Matthew, ang buta
dili na siya maka-lead sa usapod ka buta. Ang katurag yung nakakita ang maka-lead sa buta. Dili katong mga tao nga nasa kangitngit ang mutultol dito sa dalan sa kahayag kay naamang pud siya sa kangitngit. Okay? Ang katurag yung nasa kahayag. So ikaw ra gyud. Wala gilain. Dili lang si pastor, dili lang ang leader, ikaw og ako, kita tanan. Kay kung moingon ta nga si pastor lang or ang leader lang ang gamiton sa Ginoo, pangutanan ako ninyo, wala di ay kahayag sa inyo. Wala di ay mo'y kahayag, kung wala di ay mo'y kahayag, kung pasabot, wala di si Kristo. Kasi siya man ang kahayag, di ba? Kunya miingon na ka nga, naman ko si Kristo, naman ko si Jesus akong life, naman ko si Jesus akong heart, nakagit siya. Di lang ako siya ma-share. Di lang ako mapakita sa kalibutan, sa mga kauban sa trabaho, sa mga classmate, niya basin ibuli ko or i-persecute ko, kansawan ko, hoy, nahanap ko si pastor. Pastor! Dili ko gusto, anak. No? Mo ginang pangutana isuon. Wala ba di ay tay kahayag kamo ako sa inyo ha. Kung ayaw ka buhi. No? Makita. Ingon bitaw sa Matthew 5 again, verse 14. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Ang pasabot na ni Kristo ani is that dito mangod sa Israel, ang Cana o ang Nazareth, nakabuild na sila sa hill. Makita gyud nimo sa bungtod ang kahayag kay naaman sila sa hill, naaman sila sa bungtod. Mo na pasabot ni Kristo nga sayang pagtudloan na ang mga Diyo nga naminaw siya makasabot lang sakto. Di katong mumbalay nasa hill, taga Nazareth ko na mumbalay nasa hill, dili dito gid matago. Makita gid sa mga tao nga gapangan. No? So it cannot be hidden. Suon. Kunya kung imo ang taguan, ingon dira sa 15, nor do people light a lamp and put it under a basket. For example, lampara. No, wala pa may solar sa una. Karon, may solar karon. Sa una lampara. Kung imuha ng for example, kandila, kana. Kung imuha ng takluban para dili makita, o pulo sa imuhang pagsindi sa kandila. O kung imuha pong tabunan, sunog ang mahitabo. It will not cause any good, right? So, this is the question now, brothers. Are you a disciple of Christ? Because if you are a disciple of Christ, then you are a bearer, a reflector, and a witness of that light. Ingon sa 1 John 1, balik na dito, 6-7. 6-7, nag-ingon, pulong sa Diyos. Kung wingon kita nga naiusa na kita sa Diyos, apan nagpuyo di ay gihapon diya sa kangitngit, na makat kita, ug walang magkinabuhing sumala sa kamatuoran. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkayusa kita ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghugas sa maghugas sa tanan natong kasalanan. Di ba? Mo nay ingon ni John, nga kung usa daw ta sa Ginoo, ang light naa gid sa atoa. Kay kung maingon ka na iusa kang Kristo, unya wala ang light, ingon sa dito sa verse 6 nga namakata. Di ba? Mo ingon niya. Nga ka nga usa man ni Christ, pero wala lay light, dili makapod ka. Wala gyud si Christ sa imo. Because Christ is the light. So, again, anak nga naman si Kristo sa pumalagi, pastor. Ang light. Si Christ. But I tell you, balik-balik yun ako na ginaingon, you cannot give what you don't have. Dili ni mo mahatag ang usang kabutang na wala siya. Kung wala ang kahayag sa imo, dili ni mo mahatag sa Christ.
Sabi to yung mga storya sa una nga, di na ko kaya i-share si Christ. Kung ano man. Dili man na sa pamaayuhay. Dili man na sa kinahanglan nga mo graduate pa kag theology for 4 years for you to share the light. You are just bearer of that light. And ang imo lang buhaton is to show it to the world. But siguro dili pa share because you do not have the light, you do not have Christ. Because you cannot give what you don't have. You can only give what you have. And now if you have Christ, if you have God, if you have the scripture in you, then you have the light. And let that light shine to the world. The light of the scripture, the light of the gospel, the light of the church. Spread it to the world. Ayaw kahadlok sa kangit-ngit. Ang kangit-ngit dapat mahadlok sa kahayag. Amen. No? Ang kangit-ngit dapat ang mahadlok sa kahayag. God can turn around a whole world by using you and me. That task is only for us, not for the unbelievers. Ang kaning atas, ang kining responsibilidad kay para ra gyud sa atuwa. Kanang imong dapat karon para ra gyud na sa atuwa. Ang kanang responsibility to be the light of the world. And God can turn around the whole world by using us. Ingon si John Wesley, usa ka missionary. Niana siya. Niingon si John Wesley, "Give me 100 men who fear nothing but God, who hate nothing but sin, and who know nothing but Jesus Christ and Him crucified, and I will shake the world." Ana si John Wesley. Ana siya nga tagaay ko 100 lang ka mga tao nga nahadlok sa Ginoo, nasuko sa sala, ug nituo kang Kristo nga siya nabanhaw, di-crucified, and I will shake the world. 100 lang akong kinahanglan. Ba't kabalo mo siya nahitabo sa usa ka missionary nga sama ni John Wesley? It really shake Scotland. Ang lugar sa Scotland nga puno sa mga Diyos-Diyos, sa usa ka tao, usa ka kahayag. Mura bitaw tutubi usa ka kahayag ang Scotland, grabe, puno sa Christians just because of that one light. Kasi gibuhat ni John Wesley, he just let the light shine to Scotland. Mura bitaw gipatay sa Scotland because everyone's getting in the faith. Nagkain lang ko 100 lang, Lord. Shake the world. Then yana ka nga, why me? Nganong ako mangyod? Pwede si pastor lang? Nganong ako man? Ang tubag, nganong dili man? Nganong ako, nganong dili man? Tuloy ka. No? Gigamit ni David, gigamit sa Ginoo si David to defeat Goliath. Kabalo mo? Nabe si King Saul. And King Saul, as described in 1 Samuel, is a man with, grabe, taas, dakublawas, isog. Gusto sa kahari. Nganong ang gigamit man din sa Ginoo, kaya ang katog yung bata nga si David, na ang nahibalaan ra sa kinabuhi kay pagpaniguay ra og kanding, baka, sheep sa iyang papa nga si Jesse. Maura na nahibalaan ni David. But gigamit sa Ginoo si David to defeat Goliath. O kung saan ang gigamit? Bato. Stone. Si King Saul, kung si King Saul ang gigamit nato, sword. But ang Ginoo gigamit na si David, manigway ra, bato ra, kinahanglan. No? And then gigamit sa Ginoo ang 12 apostles. Nganong dili man ang mga Pharisees? Nganong dili man ang mga Sadducees, ang mga scribes, nga bright man kay na sila sa Old Testament? Nga eskwela magit na sila sa theology. Nganong ang katungong yung mga mangingisda ang iyahang panggamiton? Nga nahibalaan naman ato kay ang pagkuha ra mag mga isda dito sa laod. Nganong sila mangyud? Because God used the ordinary. He used the ordinary person just like you and me. Mga suga. No?
So He used the ordinary for His greater glory. Kabalo mo sa Genesis, makita na nato kung unsa gyud ka-work ng Ginoo. Sa Genesis, sa asa ta gihimo sa Ginoo? Dili sa gold. Dili gikan ta sa gold, dili ta gikan sa silver, dili ta gikan sa bronze. When kanimong gud nga mga gold, silver ug bronze is kanang gitan-aw siya as great ug higher value, right? Unsa man ta nga pamaagi gibuhat sa Ginoo? From dirt, gikan ta sa abog sa dirt, from nothing, ngano man, sa walay value, sa walay pulos, kay gikan anang walay pulos, magamit na siya for the greater glory of God. Ikaw, no? Ganong mingon ka nga, ganong ako magyud kulo nga ang light, ganong ako magyud gamiton sa Ginoo. Di man ko special. Wala may special nato. Puros man tama na walay. No? We're nothing. We are all nothing. God works to some ordinary people like you and me, who is in the world, to spread the light in the world, to save the lost and bring them back to the light. Okay? So, before the moment, allow me to just read a couple of verses to you. 2 Corinthians chapter 4. Verses 7 to 8. Ayun. Apan kami nga nagbato ni ining espirituhanong bahandi na isama sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amo. Mara gyud ni David. Kita ra gyud ang gamiton sa Ginoo diri sa kalibutan. Kita nga mga lapok, kita nga mga disipulo. Kay para pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili sa ato. Amen. Dili kita ang kahayag. Reflector lang ta sa kahayag. Okay? Ano pa? 1 Corinthians chapter 1 verses 27 to 31 ingon, gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay niining kalibutana ug ang gipakawalay bilis sa mga tao aron paghimong walay kapuslanan ni atong mga butang nga giisip nila mahinungdanon aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Wala ingon sa Biblia nga mas kapilion sa Ginoo ang atong walay pulos para pakaulawan ang atong mga gingon sa mga tao nga ay pulos. Para ang pagpagarbo wala sa atong kaugalingon kundi sa Ginoo. No? Again, verse there is 1 Peter chapter 2 verse 12. Chapter 2 verse 12. Ingon, pagbinuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtotoo, aron kung kamo dauton nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug magdahig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Kita daw mga believers, mga disciples, mga followers ni Christ. Kung sa itong buhaton, in the world, sa kalibutan, binuutan, paganda kang kahayag, aron kung kamo dauton nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat. Okay? It's for the glory of God. Question. Kumusta man ang imong kinabuhi, igsuon? Makita ba sa mga tao sa imong kinabuhi ang maong kahayag? Kumusta man imong kinabuhi? Makita ba sa mga tao ang kahayag? Or sama ra ka? Sila, wala sila. Pareha ra man gud niya na.
Nadala na kayo po. Pareha na yan na. Kasi pa na sandi kung pareha na yan na. Abot na mo dito, amor mo itong panglibatong yapon itong buwan. Upan na yan na. Kumusta naman? Kung kinabuhay suod. Ikaduha nga pangutana. Are you spreading the light at your home, in your family, in your friends, in your workmates, at your school, in your neighborhood, to your loved ones? Sa mga asawa nga naa diri, imuha bang ginaspread ang light sa imuhang bana? Sa mga bana nga naa diri, ginaspread ba nimo ang light sa imuhang asawa? Sa mga anak nga naa diri, ginaspread ba nimo imong light sa imong ginikanan? Sa mga ginikanan nga naa diri, ginaspread ba nimo imong kahayag sa imong mga anak? Are you spreading the light? No? Again, you are the light of the world. Igna, Imintapan, you are the light. You are the light of Bukidnon. You are the light of Malay-Malay, Valencia, o asa man ka nga syudad, di ko tawag sa Ginoo. No? You are the light. I am the light. I am the light for the glory, for the greater glory. No? So, kana lang, allow me to close this in prayer. Labing kamahanan, o labing halangdon nga Diyos, salamat kaayo sa mabungahon nga kabuntagon nga nadawatan karong adlaw nga nakadungog kami sa imong pulong kana pagpahinumdom sa mua, pagtudlo sa mua, pagpasabot sa mua nga kami ang kahayag nga wala kay laing gamiton diri sa kalibutan nga ngit-ngit Ginoo kundi kami tungod kay kami ang kahayag. Ginoo himua nga sa among kinabuhi makita gyud ang kahayag sa mua sa mga tawo nga nagapalibot kanamo Ginoo. And may we spread the light dira sa among panimalay, sa among mga kauban sa trabaho, sa eskwelahan, sa among mga silingan, sa among mga amigo, sa mga tao nga nakapalibot sa mua nga mas spread na mo ang light Ginoo nga ang kini nga mga tao nga nasa kamit-mit madala ngadto sa gingharian sa kahayag. O Dios, kabangi kami Ginoo, nagahi kami sa kasing-kasing sa kinabuhi nga mapadan-an ang maong kahayag. Kini nga po ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung ginahangyo ang tanan, manindog again. We are the light. Worship. Inhale, exhale. Uy, Awiton, here I am to worship. Response song para sa ating buhay ng Diyos. And again, siya yun ang kahayag. Tungod kay siya ang kahayag na nasa tuwa. Nakikita mo ang kahayag na nasa tuwa. Pinaagi sa atong pagkinabuhi o sa kalibutan. You
Numbers chapter 6. It's a prayer of benedictions. Pag-ampo sa panalangin sa nakaigsunan. Sa ato ang paglakaw sa karong simanaha. Ang Diyos ang maguban ka nato ng diri. Sa ESV version, Numbers chapter 6 verses 22 to 27, it says, "The Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, saying, Thus you shall bless the people of Israel. You shall say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So shall they put my name upon the people of Israel, and I will bless them." Allow me to close this in prayer. Labing kamahanan o labing halangdon nga Diyos, Ginoo. Salamat kaayo sa panipahon again yung gihatag sa mua, sa mga kanta, sa pulong na among nadawatan karon. Sa mga kaigsuunan na among nakita karon. And even for the new faces, Lord, that we have seen today, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. We have acknowledged that these things, Lord, comes from you. Salamat kayo, Ginoo, sa grasya, kaluoy gugma. Ang akong mga pag-ampo nga sa karong simanaha, sa among pag-atubang karong simanaha, sa tanan nga among pag-aagihan karong simanaha. Ikaw, Ginoo, magapanalangin sa matag usa. Ikaw, Ginoo, magahatag sa kusog ng kinahanglan. Ikaw, Ginoo, magahatag sa kaalam nga sa matag desisyon nga among pagabuhaton sa matag adlaw. Mabuhat na mo ang saktong desisyon nga uyon sa imong kabubuton. Protektahin kami, Ginoo, sa mga daotan nga mga butang, sa mga disgrasya, sa mga tentasyon, ipalayo kami, Ginoo. Ug himua nga ang kahayag nga naa diha kang Kristo mudan-ak sa among kinabuhi. For we are bearer of that light, we are reflector of that light, and we are witness of that light, Lord. May we be an instrument sa mga tao nga nasa kangit-ngit. Himuon minimong instrumento. Himuon nimong instrumento ang simbahan nga sila madala diha sa kahayag. Ginoo, ubani kami karong simanaha, for we are nothing. We have nothing and we can do nothing apart from you. Our total dependence and reliance be found only to you. Salamat kay Ginoo. Manglakaw kami karon sa panimbahon nga naabitbit ang kalinaw, ang kalipay, ang katagbawan, ang paklaong nga kami imong giluwas. Kini among ginako ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas ug ang tanan matingon. So sige atong Dr. Song, salamat kay agad kinsa mga gutang mga igugma ta pag-ayo sa Dios. So atong awidon pag-usab. Salamat.